Si Soo-hyun, anak ni dating Mayor Jong-hyun, ay maganda at talentado, kasing sikat ng mga artista. Isang kasal ng kaginhawaan ang nagtali sa kanya kay Woo Seok, anak ng Taedong Corporation, para pagbuklurin ang negosyo at politika. Walang pag-ibig, ang kanilang pagsasama ay tumagal lang ng 2 taon at nagtapos sa diborsyo dahil sa kanyang pagtataksil. Kahit hiwalay na, si Soo-hyun, dating manugang ng Taedong, ay nasa bantay pa rin ni Chairman Kim, dating biyenan na pumalit sa pumanaw na asawa. Tinanggap ni Soo-hyun ang ilang kondisyon, isinakripisyo ang kalayaan para sa pahintulot ni Chairman Kim sa diborsyo, kahit kasalanan ni Woo Seok. Ang kabayaran niya ay ang pagmamay-ari at pamamahala ng Dongha Hotel, isang naghihirap na negosyo. Sa pamumuno ni Soo-hyun, hindi lang ito nabuhay kundi umunlad, may plano pang lumawig hanggang Cuba. Ang pakikipagsapalaran na ito ay humantong sa kanya sa paglipad patungong Cuba para magsaliksik sa merkado at bumuo ng diskarte sa negosyo. Hindi niya alam, ang flight na ito ang susi sa isang tagpong magbabago sa kanyang nakabalanghay at monotonong buhay. Samantala, si Jin Hyuk, ang ating bidang lalaki, ay nagbabakasyon sa Cuba bago simulan ang kanyang bagong karera. Tinatamasa niya ang ganda ng bawat lugar, hindi alam na ang biyaheng ito ay magsisimula ng maganda ngunit mahirap na pag-ibig. Bilang workaholic, si Soo-hyun ay agad sumisid sa isang abalang schedule pagkalapag pa lang. Mga pulong, presentasyon, ang mga karaniwan. Ngunit nang mapayuhan ng lokal na kasosyo na saksihan ang paglubog ng araw para maintindihan ang Cuba, sinunod niya ito. Tinawagan niya si Jang, ang kanyang sekretarya, pero abala ito sa paghahanap ng romansa. Hindi nagpatinag, uminom si Soo-hyun ng pampatulog at umalis ng hotel, sumakay ng taxi papuntang beach. Kahit nakasuot ng pula, hindi siya sinuwerte. Nasira ang taxi, kaya napilitang maglakad paakyat, nasaktan ang kanyang mga sakong. Bigla, dinukot ng 2 binata ang kanyang pitaka. Sa isang iglap, naging walang pera ang CEO. Kahanga-hanga, nanatiling kalmado si Soo-hyun, sinunod ang direksyon sa pinakamagandang tanawin ng paglubog ng araw. Nang makahanap ng upuan, umepekto na ang sleeping pill. Hindi alam ang posibleng panganib, muntik nang makatulog bago may balikat na biglang lumitaw para sandalan. Nakita niya ang mukha ng lalaking malapit sa kanya, bumulong tungkol sa antok, at nakatulog sa kanya ng mahigit 1 oras. Nagising siya sa nakamamanghang paglubog ng araw. Matapos ang maikling awkward na usapan tungkol sa biglaang tulog niya, nabighani si Soo-hyun sa paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang masayahing binata, nakaramdam siya ng kalayaan. Bigla, humingi siya ng pera kay Jin Hyuk para sa beer, 1 kilos na nagustuhan niya. Nagbahagi sila ng beer, tapos naglakad ng nakapaa sa beach, una para kay Soo-hyun. Parang nasa ilalim ng mahika, isinuot niya ang murang tsinelas na binili nito, lubos na komportable. Bigla siyang nagutom at gustong manood ng salsa. Si Jin Hyuk, kahit kapos na, di mapigilan na pagbigyan ang maganda ngunit kakaibang babae. Walang hanggan ang kanyang pagiging kabalyero. Nagdiwang sila ng masayang gabi, nalubog sa masiglang musika. Pagtatapos ng gabi, kahit ayaw pa, alam nilang kailangan ng maghiwalay. Gusto ni Jin Hyuk manatiling kontak pero di humingi ng numero para igalang siya. Sa halip, nag-aya siya sa kape bago sila umuwi. Sabik sa tagpuan, dumating si Jin Hyuk bago pa magbukas ang kape. Pero may bigla ang problema kaya di nakapunta si Soo-hyun. Dismayado, umalis siya nang di nakita ang babae. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Maya-maya, nagkasalubong sila sa paliparan. Humingi siya ng tawad, pumunta raw siya sa kape, pero wala na si Jin Hyuk. Muling nagpaalam ang dalawa. Tumanggi si Jin Hyuk sa pasasalamat, binigyan pa siya ng first-class upgrade. Doon niya nakilala na direktor pala ito ng Dongha Hotel. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Jin Hyuk ng tawag na nagkumpirma ng trabaho sa Dongha Hotel. Ang kanyang mukha'y nagpakita ng matinding pagkagulat at hindi makapaniwala. Tinitigan niya ang eleganteng babae, iniisip kung ito ba'y tadhana o kapalaran. Pagkaraan ng 2 buwang pagsasanay, formal na tinanggap si Jin Hyuk at iba pang bagong empleyado sa Dongha Hotel. Sa seremonya, nakaupo si Jin Hyuk sa madla. Pinagmamasdan ang matikas na babaeng nagsasalita sa entablado, lubos na naguguluhan. Bigla, nakita ni Soo-hyun ang binatang pumukaw sa kanyang puso sa kuba. Lubhang nagulat, napatitig siya sa kanya, saglit na tumigil sa pagsasalita, nagdulot ng pagkalito sa mga dumalo. Nang makabawi, ngumiti siya't tinapos ang talumpati, may bagong tuwa sa kanyang puso.
Itinalaga si Jin Hyuk sa advertising department ng hotel, kung saan nagtatrabaho rin ang kaibigan niyang si H-In. Masayang tinanggap siya ng kanyang mga bagong katrabaho. Samantala, matapos suriin ang kanyang file, natuwa si Soo-hyun sa di inaasahang pagkikitang ito. Hindi niya napansin na mas binibigyan niya ng pansin si Jin Hyuk kaysa sa ibang bagong empleyado. Nang makita siyang masayang nakikipag-usap sa telepono sa patio, napukaw ang kanyang interes. Sino kaya ang nagpapasaya sa kanya? Sa pagkamausisa, patuloy na kumilos si Soo-hyun ng kakaiba. Naalala niya ang paglalarawan nito sa kalapit na parke bilang magandang pasyalan, kaya nagpasya siyang pumunta. Habang nasa swing sa mapayapang lugar, nakita niya si Jin Hyuk na pauwi galing trabaho. Medyo nahihiya, sinabi niyang nandoon siya para sa kapakanan ng mga bagong empleyado dahil masaya raw sila'y produktibo. Matapos ang ilang sandaling pag-aalangan, inanyayahan siya ni Jin Hyuk na makita ang mga larawan niya sa Cuba. Muling sumiklab ang sigla ng kanilang unang pagkikita. At tulad ng sa Cuba, biglang naisipan ni Soo-hyun na manghiram ng pera kay Jin Hyuk para sa claw machine. Sinubukan niya ang swerte, pero bigo siya. Nang turn ni Soo-hyun, nanalo siya agad ng stuffed toy. Para hindi mapahiya, nagbiro si Jin Hyuk na kinabahan siya sa ganda ni Soo-hyun. Ngumiti lang ang CEO at binigay sa kanya ang stuffed toy bilang regalo. Bago umalis, nagtanong siya, "Sinong kausap mo kanina?" Sagot ni Jin, "Ang babaeng mahal ko." Habang umuusbong ang damdamin nila, nakipagkita si Chairman Kim sa nanay ni Soo-hyun. Inimungkahi niya ang pagbabalik loob at muling kasal ni na Soo-hyun at Woo-seok. Para sa reputasyon ng pamilya, ayaw ni Chairman Kim na mag-single ang anak. Pagod na si Soo-hyun sa walang tigil na pangungulit ng kanyang ina. Tradisyon ng kumpanya ang pagtanggap sa bagong empleyado at nagdaos ng party ang advertising department para kay Jin Hyuk ng gabing iyon. Nagsikap siyang makisalamuha at makilala ang mga kasamahan, kaya sa dulo ng gabi, lubos na siyang nalasing. Habang natitisod si Jin Hyuk sa paghihintay ng bus, si Soo-hyun naman ay paalis na sa trabaho. Nang makita siyang umiindayog ng walang katiyakan, hindi niya ito maatim na iwanan. Huminto siya at tinawag si Jin Hyuk. Sa puntong ito, wala na sa katinuan si Jin Hyuk. Lubos na nasa impluensya ng alak. Nang makasakay sa kotse ni Soo-hyun, naging walang inhibisyon siya. Nagkukwento ng iba't ibang kakaibang bagay. Sa kabila ng kanyang kalasingan, natagpuan siya ni Soo-hyun na medyo kaibig-ibig. Bago bumaba ng kotse, nag-alala si Jin Hyuk sa pagmamaneho ni Soo-hyun habang inaantok, kaya isinubo niya ang pusit na dala niya. Sa kanyang pagpupumilit at nakakaakit na mukha, hindi natanggi si Soo-hyun at kinain ang matigas na pusit. Kinaumagahan, nagising si Jin Hyuk na may matinding sakit ng ulo at nakakahiyang alaala ng kanyang kahangalan sa harap ng CEO. Papunta sa trabaho, kumbinsido siya na ito na ang huling araw niya sa Dongha Hotel. Dumating siya ng malungkot ang hitsura, kaya inakala ng lahat na hangover lang ang problema niya. Bago pa siya makabawi, agad siyang ipinatawag sa opisina ng CEO. Umakyat siya, handa nang harapin ang anumang mangyari, kahit pa matanggal siya sa trabaho. Tinanggap niya ang kapalaran at umalis ng taas-no. Ngunit hindi siya pinagalitan ng CEO. Binigyan siya ng gamot sa hangover at ikinuwento ang kanyang mga kalokohan noong gabi, kaya siya'y nahiyat na takot. Sa huli, nag-alok si Soo-hyun ng ramen sa rest stop bilang paumanhin sa kanyang kalasingan. Pagdating ng weekend, sinundo ni Soo-hyun si Jin Hyuk para sa ramen. Sa piling niya, si Soo-hyun ay napaka-relax, madaldal, at malaya. Malayo sa imahe ng malamig na prinsesa na narinig niya. Naging masaya ang kanilang pagkikita. Pinupuri ni Jin Hyuk si Soo-hyun tapos nababahala sa hindi angkop na kilos dahil sa kanilang posisyon. Bago umuwi, inalok niya ang numero niya pero sinabi nitong hindi magugustuhan ng kasintahan niya. Dito nalinaw ang hindi pagkakaunawaan. Ang tinutukoy pala niya ay ang kanyang ina, hindi kasintahan. Kaya umalis si Soo-hyun na sobrang saya. Kinabukasan, litaw sa media ang mga larawan ng kanilang ramen date. Headline, CEO Cha, nakita sa date kasama ang mas batang lalaki. Malabo man ang mukha ni Jin Hyuk, nakilala siya ng kaibigan niyang si Hye-in. Kahit siya ang may pakana, nagkunwaring galit si Chairman Kim at agad na kinonfrontang si Soo-hyun. Inutusan niya si Soo-hyun na ayusin ang gulo at mag-settle down bilang dating manugang. Binalaan niya na kahit diborsyado na sila, kailangan ni Soo-hyun na panatilihin ang magandang imahe o mawawalan siya ng lahat. Galit na galit din ang nanay ni Soo-hyun. Dumulog siya kay Chairman Kim para pag-usapan kung paano haharapin si Jin Hyuk. Balak nilang ipakilala siyang stalker sa media. Pagkatapos, binalikan niya si Soo-hyun, pinilit na mag-sorry sa ex-husband at makipagbalikan. Walang pusong ina ito, ibinebenta ulit ang anak, walang pakialam sa pinagdaanan ni Soo-hyun. Pero tumanggi si Soo-hyun na masira ang pangalan ni Jin Hyuk dahil sa kanya. Nag-alinlangan man, pumayag ang babae na makipagkita kay Woo-seok.
Hiningi niya tulong para pigilan ang plano ni Chairman Kim na siraan si Jin Hyuk. Nilinaw din na ayaw na niyang marinig tungkol sa muling pag-aasawa nila. Sinabi niya na pakasalan ang kabit para lang daw magkaroon siya ng katahimikan. Dahil sa babae kaya niya gustong magdiborsyo noon pa man. Iniwan niya ang dating asawa na malungkot, malinaw na may nararamdaman pa rin. Kalaunan, binalaan ni Woo Seok ang kanyang ina na huwag saktan si Soo Hyun. Pero sino bang ina ang tunay na natatakot sa anak? Tuloy pa rin ang plano ni Chairman Kim na sirain si Soo Hyun. May problema sa trabaho ng babaeng bida. Biglang umurong ang artist sa exhibit, ayaw na magpadala ng mga painting. Kailangan ni Soo Hyun umalis sa kumpanya para harapin ang issue. Sa sandaling iyon nagsalubong sina Soo Hyun at Jin Hyuk sa lobby ng hotel. Nang makita siya, nakaramdam si Soo Hyun ng katiyakan. Kahit nag-aalala si Jin Hyuk na panatag siya sa kalmadong kilos ni Soo Hyun. Pinuntahan ni Soo Hyun si artist Jang, pero ito'y sadyang umiwas sa kanya. Determinado, nagpasya si Soo Hyun na manatili ng ilang araw para makausap siya. Hiniling ni Secretary Jang kay Driver Nam na ihatid ang gamit ni Soo Hyun sa Sokcho. Nakita ni Driver Nam sina Soo Hyun at Jin Hyuk na masayang naglalaro ng arcade. Naging matchmaker siya, tinawag si Jin Hyuk para sumama sa biyahe sa Sokcho. Ang lahat ay naganap ayon sa plano ni Driver Nam. Pagkatapos ng mga nakaka-stress na pangyayari, nagkasama sila muli. Sa tabi ni Jin Hyuk, nahihiya at nababalisa si Soo Hyun. Sa kabila ng kanilang tuwa, may distansya pa rin sila sa usapan. Nag-enjoy sila sa paglilibot, pagkain, at paglalaro, talagang relax sa isa't isa. Nakita ni Driver Nam na masaya si Soo Hyun kapag kasama si Jin Hyuk. Bihira niya itong makitang ganon kasaya. Inulat niya ito kay Assemblyman Jong Hyun, ama ni Soo Hyun, para ipaalam. Pagkatapos ng masayang araw, oras na para matulog. Gusto man ni Jin Hyuk manatili sa Sokcho kasama si Soo Hyun, ngunit iba ang itinakda ng tadhana. Nag-atubiling bumalik siya sa Seoul kasama si Driver Nam. Ngunit habang naghahanda ng matulog, narinig niya ang kanilang espesyal na kanta mula sa Cuba sa radyo. Ang humiling ng kanta ay nagsabi, "Matapos ang kasiyahan kasama mo, mas malungkot ang pagiging mag-isa ngayon." Nang marinig ito, kahit 3:00 ng umaga, tumayo si Jin Hyuk, humiram ng kotse, at nagmadaling bumalik sa Sokcho. Kumatok siya sa pintuan nito pagbukang liwayway. Sa tanong ng tingin nito, sinabi niya, "May masarap na lugar na di ko napuntahan kasama mo kagabi. Mababaw na dahilan para sa mahabang biyahe." Nakita ni Soo Hyun ang kahihiyan nito, kaya pumayag na lang siyang mag-almusal kasama niya. Paglabas ng kotse nila sa hotel, dumating naman ang kotse ni Woo Seok. Nabalitaan niya ang problema ni Soo Hyun. Alam na kasangkot ang kanyang ina, kaya nagmadali siyang tumulong. Sa kasamaang palad, hindi na niya naabutan ang kanyang dating asawa. Nag-aalala, umalis si Woo Seok sa hotel, determinadong hanapin siya. Samantala, magkasama sa hapunan sina Soo Hyun at Jin Hyuk. Seryosong nagtanong si Soo Hyun, "Bakit ka nagmaneho buong gabi para lang makita ako?" Tumingin si Jin Hyuk, may halong emosyon. Nahirapan siyang magsalita dahil sa kanilang hindi malinaw na relasyon. Sa wakas, umamin siya, "Na-miss kita, gusto talaga kitang makita. Kaya ako nandito." Ang taos-pusong mga salita at tingin niya'y halos natunaw ang puso ni Soo Hyun. Ngunit may bahid pa rin ng katwiran. "Huwag kang basta nagsasabi ng "na-miss kita" sa akin," babala niya. Pinigilan nila ang kanilang damdamin at nagpatuloy sa pagkain, tinatamasa ang pagkakataong magkasama. Pagkatapos, dinala siya ni Jin Hyuk sa kape sa tabi ng dagat. Pagod sa pagmamaneho, nakatulog siya agad nang maupo sila. Habang nagsasalita si Soo Hyun, bumagsak ang ulo niya sa balikat nito at patuloy na natulog ng mahimbing. Sa akala'y tulog na tulog, ibinuhos ni Soo Hyun ang puso, di alam na naririnig ni Jin Hyuk ang bawat salita. Maya-maya, isang tawag ang gumising kay Jin Hyuk at oras na para sila'y maghiwalay. Hinatid niya si Soo Hyun pabalik sa hotel nito. Nagkataon, ang dating asawa niya ay dumating sa parking. Pagbaba sa kotse, nagulat siya nang makita ang ex-wife sa sirang truck kasama ang isang binata. Nabigla siya ng todo. Napagtanto niya kung gaano karebelde ang dating asawa. Kalaunan, sinubukan ni Soo Hyun bisitahin ang pintor ngunit bigo. Ginamit ni Woo Seok ang impluensya para ayusin ang pagkikita. Nang kausapin ang pintor, pinuri niya ang dating asawa, kumbinsihin itong payagan si Soo Hyun ipakita ang mga obra sa hotel chain. Lalo lang itong nagpainit sa galit ng kanyang ina kay Soo Hyun, gustong parusahan ang dating manugang. Si Jin Hyuk naman, pagka-uwi, dumiretso sa bahay ng kaibigan at natulog buong araw. Nang maalala ang mga salita ni Soo Hyun sa dagat, naunawaan niya ang damdamin nito, nagbigay ng ginhawa sa kanya. Ngunit alam din niyang hindi magiging madali ang kanilang landas.
Sa kaarawan ni Soo-hyun, naghanda si Jin Hyuk ng maliit na regalo para sa babaeng mahal niya. Hindi sigurado kung paano ibibigay, nakialam ang tadhana, binigyan siya ng pagkakataong makasama ito. Habang nagmamaneho si Soo-hyun pauwi, nakita niya si Jin Hyuk na naghihintay ng bus. Sa pagkakagulat, nabangga niya ang ibang kotse. Agad sumugod si Jin Hyuk para tumulong, tinakpan siya para hindi makilala. Kahit ayaw ni Soo-hyun ng sakay, iginiit ni Jin Hyuk na ihatid siya pauwi. Bago maghiwalay, binigyan niya ito ng lipstick bilang regalo sa kaarawan. Tumanggi si Soo-hyun, pero nang makita ang dismaya nito, tinanggap na lang niya. Nagkatinginan sila, halata ang pagmamahal sa kabila ng kanilang pag-aalinlangan. Nang dumating si Secretary Jang, nagalit siya nang makitang tinanggap ang regalo mula sa binata. Ibalik mo yan, payo niya. Tulad ng ginawa mo sa mga regalo ng dating asawa mo, ngunit hindi na sinunod ni Soo-hyun. Nakita ni Secretary Jang ang reaksyon ng kaibigan, naramdaman niyang may problema. Pagkatapos, lumapot ang kwento, nanganganib sa posisyon ni Soo-hyun. Nakipagkita si Chairman Kim sa ina ni Soo-hyun, kunwari may regalo, pero para bantaan siya tungkol sa politika ng asawa. Pinilit ng chairman ang ina ni Soo-hyun na magpakasal muli ng mas maaga. Kinabukasan, may post sa forum ng hotel na nang-aakusa kay Soo-hyun na namilit ng relasyon sa empleyado. Sabi sa post, kung gusto niyang makipag-date, gawin niya sa labas ng kumpanya at huwag pahirapan ang mga empleyado. Sumiklab ang kaguluhan. Naging sentro ng chismis at kritisismo si Soo-hyun sa buong kumpanya. Nag-alala si Jin Hyuk nang makita ang balita, pero mahirap makialam dahil sa kanyang posisyon. Natuwa si Manager Choi, tapat na tauhan ni Chairman Kim, sa pag-asang makuha ang posisyon ni Soo-hyun. Paulit-ulit siyang humingi ng emergency meeting na tinanggihan ni Soo-hyun. Sa huli, naghintay siya sa lobby pagkatapos ng trabaho para mapahiya si Soo-hyun sa publiko. Habang tahimik ang ibang empleyado, hiningi ni Manager Choi na magpaliwanag siya sa buong kumpanya. Si Soo-hyun, sa kanyang taon ng katatagan, ay tumangging magpamanipula. Madiing sinabi niyang wala siyang pag-uusapan sa kanya, ngunit nagpilit ito, ayaw siyang paalisin. Ngayon, maraming empleyado ang nagtipon, usyoso sa binatang di umano'y pinilit ng direktor. Si Jin Hyuk, hindi na makapaghintay at panoorin siyang magdusa ng mag-isa, ay lumapit. Tinawag niya ang pangalan nito at inanyayahang kumain ng ramen kasama niya. Malayo ang hintuan, kaya kumain na lang tayo sa tindahan? Nakilala siya bilang binata sa insidente ng ramen. Nagulat silang malaman na siya pala ang bagong empleyado, nakakaumpisa lang ilang araw ang nakalipas. Sa ilalim ng gulat na tingin ng buong lobby, naramdaman ni Soo-hyun na lubos na nakalantad sa unang pagkakataon. Sa proteksyon ng binatang nasa harapan niya, napagtanto niyang siya ang kanyang tunay na pag-ibig. Lumabas sila, iniwan ang nalilitong crowd sa dramatikong eksena. Nang nasa kotse na, naisip ni Soo-hyun na awkward kumain ng ramen kasama sila. Pinaalis niya ang driver at Secretary Jang. Kahit nag-aalangan, hindi tumanggi ang sekretarya. Habang iuuwi ang bayani, sabi niya, nakakataba ang ramen sa gabing ito, magtsaa na lang tayo. Dinala niya ito sa tea house ng family friend. Sa tahimik na tea house, kumalma si Soo-hyun matapos ang mga pangyayari. Sinabi ni Jin Hyuk na gusto niyang maging espesyal sa buhay niya. Matamis ang atmosphere habang umiinom sila ng tsaa, nagtitignan lang. Nabalitaan ni Chairman Kim ang pagligtas ng bayani sa CEO sa lobby. Dahil nabigo ang plano, nagpasya siyang gumawa ng mas matinding hakbang. Pagdating ni Woo Shok sa bahay, narinig niya ang usapan ng kanyang ina at Manager Choi. Pagkatapos, iniimbestigahan niya ang insidente. Samantala, inihatid ni Soo-hyun si Jin Hyuk pauwi. Nagkasundo silang maging mas malapit, ngunit alam nilang magiging mas mahirap mula ngayon. Gaya ng inaasahan, tensyon pa rin ang kapaligiran sa kumpanya kinabukasan. Sinalubong sina Soo-hyun at Jin Hyuk ng mga titig at bulong. Si Soo-hyun, sanay sa ganitong pagsisiyasat, ay nanatiling kalmado. Si Jin Hyuk, kahit handa, nahirapan sa chismis. Maunawain ang mga kasamahan, pero nakakabagabag ang mga titig sa cafeteria. Sa huli, umalis siya para maghanap ng tahimik na lugar. Nakita siya ni Soo-hyun at napansin ang pagod niyang mukha. Naawa siya at nagpadala ng nakakaengganyo na text message. Agad na sumigla si Jin Hyuk nang makita ang mensahe. Nag-flirt sila bago nagpa siyang umalis sa trabaho at lumabas.
Ang gaway mas mahalaga kaysa salita kung hindi mapapahiya ka. Si Jin Hyuk, tapat sa salita, matapang na humingi ng maagang alis. Umuwi siya, nag-ayos, at sabik na lumabas kasama ang babaeng gusto niya. Dinala ni Jin Hyuk si Soo Hyun sa paborito niyang art exhibition. Muli, napalawak ni Soo Hyun ang kanyang pananaw, naglakad-lakad sila sa gallery. Hinahangaan ang sining habang masayang nagkukwento si Jin Hyuk sa CEO tungkol sa mga paboritong obra. Pagkatapos, pumunta sila sa kaibigang restaurant at nakasalubong si Secretary Jang. Naging casual na pagpapakilala ito ng kanilang relasyon sa mga kakilala. Habang masaya sina Jin Hyuk at Soo Hyun, nagsimulang imbestigahan ni Woo Seok, ex ni Soo Hyun, si Jin Hyuk nang mabalitaan sila. Hindi niya maintindihan bakit nagustuhan ni Soo Hyun ang tulad ni Jin Hyuk. Dito napagtanto ni Woo Seok na tuluyan nang nawala ang dating asawa na mahal pa rin niya. Kahit umuwi si Soo Hyun, nakita niya ang ina sa lobby at piniling iwasan ang bagong away. Iniwan niya ang inang nakaupo at umalis, hindi alam ang pupuntahan. Nalilito, nag-iisip si Soo Hyun sa mga nangyari kamakailan. Naguguluhan ang kanyang damdamin. Alam niyang mali ang relasyon kay Jin Hyuk, pero di mapigil ang puso. Natagpuan niya ang sariling naaakit sa kanya nang hindi sinasadya. Nag-iisip tungkol sa buhay, nakaramdam si Soo Hyun ng lungkot. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, napadpad sa paborito ni Jin Hyuk na museo. Nagkataon, si Jin Hyuk ay nagbisikleta rin sa museo para mag-isip-isip. Ang kanilang di inaasahang pagkikita ay tila nakatakda. Natuklasan nila ang isang nakakagulat na pagkakaugnay. Sa pagkakataong ito, mas matapang si Jin Hyuk. Alam niyang sa likod ng matigas na panlabas ni Soo Hyun ay may mahinang puso. Iminungkahi niyang seryosohin ang relasyon, bigyan ng panahon para pag-isipan ang tunay na damdamin. Ang dating malabo nilang relasyon ay opisyal nang naitatag. Ang CEO, sanay sa limousine, ay sumakay sa murang bisikleta ni Jin Hyuk. Wala siyang naramdamang kahit ano, kundi tuwa sa piling niya. Nagpatuloy ang kanilang date sa mga pastry at kape, isang pagdiriwang, sabi ni Jin Hyuk, ng kanilang opisyal na pagpasok sa hindi malinaw na relasyon. Pagka-uwi ni na Jin Hyuk at Soo Hyun, masaya pa rin sa kanilang date, hinarap ni Woo Seok si Manager Choi, binabalaan siya tungkol sa kanyang mga kilos sa dating asawa. Determinado siyang protektahan ang babaeng lihim niyang minamahal kahit malayo. Ang ina ni Soo Hyun, matapos maghintay ng walang kabuluhan, pumunta sa opisina ng anak kinabukasan. Ipinahayag niya ang ambisyon na maging asawa ng punong ministro kung hindi man unang ginang. Hindi niya hahayaang may hadlang sa kanyang landas patungo sa Blue House. Si Soo Hyun, pagod na makipagtalo, tumingin lang sa kanyang ina nang may dismaya. Samantala, lumalaki ang ambisyon ni Manager Choi nang walang pigil. Matapos balaan ni Woo Seok, nagbalak siyang hiyain si Soo Hyun. Nangahas pa siyang traidorin si Chairman Kim, minamaliit ang kapangyarihan nito. Habang namimili para sa ama, pumili si Soo Hyun ng kurbata para kay Jin Hyuk. Naabutan niya ang kanyang dating asawa doon. Nang umalis si Soo Hyun, tinanong ni Woo Seok ang binili at nalaman na para kay Jin Hyuk. Isang alon ng sama ng loob ang bumalot sa kanya. Kasabay nito, hindi rin lubos na panatag si Jin Hyuk. Masaya siya sa pag-unlad ng relasyon, pero nag-aalala na maging hadlang sa karera ni Soo Hyun. Sa pagkabalisa, nagtapat siya sa may-ari ng tea house. Payo nito, kung gusto niyo ang isa't isa, gawin niyo ang lahat para magkasama. Si Soo Hyun, katulad ng nararamdaman ni Jin Hyuk, pumunta sa tea house pagkatapos ng trabaho. Sa halip na uminom ng tsaa, naglakad-lakad sila. Naantig sa pagmamahal ni Jin Hyuk, una niyang hinawakan ang braso nito. Sinamantala ni Jin Hyuk ito at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Matagal silang naglakad ng magkahawak kamay. Sa bahay, hinangaan ni Jin Hyuk ang regalo mula sa magandang noona. Mukha'y nagningning. Magdamag siyang nagsanay kung paano itali ang kurbata ng perpekto. Sinabi ni Manager Choi kay Woo Seok na nahihirapan ang PR team sa pagkuha ng artista. Nag-alok si Woo Seok ng tulong, pero ang tunay na layunin ay harapin ang karibal at magpakitang gilas. Gusto niyang ipakita na kaya niyang gawin ng madali ang hindi magawa ni Jin Hyuk. Sa wakas, dumating na ang araw ng grand opening.
Sa gitna ng kasiyahan, nagtipon ang mga VIP at artista, kasama ang pamilya ni Sohyun at dating asawa. Si Jin Hyuk, na unang beses nakaranas ng ganitong kaganapan, ay tuwang-tuwa. Binati niya si Sohyun ng may malaking ngiti. Napansin niyang hindi suot ang kurbatang bigay niya, kaya nagtanong si Sohyun. Inamin niyang hindi pa siya marunong magtali, at dala lang niya ito. Marahang pinigilan siya ni Sohyun at siya na ang nagtali ng kurbata. Si Jin Hyuk, labis ang tuwa, ay nagningning. Nakita ito ni Director G, dating asawa ni Sohyun, mula sa malayo bago umalis. Sinamantala ni Chairman Kim ang pagkakataon at kinorner ang ama ni Sohyun. Ginamit niya ang yaman para takutin at manipulahin ang assemblyman sa politika. Mahigpit niyang sinabing imposibleng pagsamahin ang magkasalungat na partido. Ginamit ni Chairman Kim si Sohyun bilang leverage para pilitin ang mag-ama. Pagod sa pagtatalo, umalis na lang ang assemblyman. Galit na, pinagalitan ni Chairman Kim si Jin Hyuk, inakusahan ng pang-e-exploita. Nakita ni Sohyun ito pero pinigilan ni Secretary Jang para di lumala. Labis na nasaktan si Jin Hyuk. Inamin niya sa kaibigan na unang beses niyang nakaranas ng ganoon. Naisip niya kung gaano katibay si Sohyun na tiniis yon ng matagal. Sa press con pagkatapos ng opening, mahusay sumagot si Sohyun. Bigla, may nagtanong ng personal na katanungan mula sa crowd. Ang reporter na itinanim ni Manager Choi ay naglayong mapahiya si Sohyun sa paglalantad ng relasyon niya. Sa patuloy na pagsisiyasat ng reporter at suportang tingin ni Jin Hyuk, sinira ni Sohyun ang kanyang mga hadlang. Ipinahayag niya ng may tiwala na siya ay nasa isang hindi malinaw na romantikong relasyon. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng kaguluhan sa buong bulwagan. Matapos maglantad, hindi na nag-atubili ang rebelding CEO na ipakita ang pagmamahal kay Jin Hyuk. Pumunta siya sa PR department para magpasalamat, pero alam ng lahat na gusto niyang makita si Jin Hyuk. Mataktika silang umalis, binigyan ng privacy ang magsyota. Dahil sa atensyon ng CEO, kinabukasan si Jin Hyuk ay naging paksa ng panunukso ng mga kasamahan. Napaka-awkward ng atmosfera sa opisina, lubos siyang napahiya. Nang gabing iyon, habang naghihintay kay Sohyun para sa hapunan, nakasalubong ni Jin Hyuk ang dating asawa niya. Gusto niyang tiyakin kung totoo ang mga nangyari sa grand opening. Pagkatapos kumpirmahin ni Jin Hyuk, umalis ang dating asawa ng galit na galit. Sa hapunan nila ni Sohyun, sinabi ni Jin Hyuk na gusto na niyang seryosohin ang kanilang relasyon. Pinag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Dahil sa mga bagong kilos ni Sohyun, tinawagan ni Mrs. Kim ang kanyang abogado para maghanda ng demanda. Balak niyang bawiin ang kontrol sa Donghua Hotel. Parehong haharap sina Jin Hyuk at Sohyun sa mabibigat na problema. Naghahanda ang advertising para sa year-end event at nag-volunteer si Jin Hyuk para sa masquerade ball. Pero agad sinabi ni Manager Choi na malapit nang ilipat si Jin Hyuk sa Sokcho. Nang magtanong si Jin Hyuk, sinabi ni Manager Choi na delikado ang posisyon ni Sohyun bilang direktor. Kung hindi nila aaksyonan ang sitwasyon ngayon, mas lalala ang problema ni Sohyun sa hinaharap, baka mawala pa ang kanyang posisyon bilang direktor sa Donghua. Dito, tunay na nakita ni Jin Hyuk ang kapangyarihan ng mundo ng korporasyon na kayang baligtarin ang tama at mali, puti at itim. Sa kanyang pagkalito, nakatagpo niya si Sohyun sa elevator pagkatapos ng trabaho. Ang trooper na umaaktong tagapagtagpo ay umalis ng may dahilan, iniwan ang dalawang magkasama. Sa kanilang pag-uwi, pinag-usapan nila ang trabaho. Nagsalita si Jin Hyuk ng malalim, nag-aalok ng payo kay Sohyun. Sinabi niya na may mga masaya at mahirap na panahon. Hinimok niya itong alalahanin ang masasayang alaala para malagpasan ang hirap. Naramdaman ni Sohyun na may mali, pero nagkunwari si Jin Hyuk na okay lang. Sa huli, tinanggap ni Jin Hyuk ang paglipat para kay Sohyun at sa sarili. Dahil malapit na umalis, nagtrabaho si Jin Hyuk araw-gabi para matapos lahat. Isang gabi, napansin niyang wala silang litrato ni Sohyun. Tumakbo siya mula sa bahay niya hanggang kay Sohyun, 1 oras at 40 minuto. Pagdating, sinabi niyang nagjo-jogging lang siya at nadaan sa malapit.
Gumawa siya ng mga dahilan at sa wakas ay pinapasok siya. Nang tumingin sa paligid ng bahay ng kasintahan, labis siyang natuwa. Sinamantala niya ang pagkakataon para magpalitrato silang dalawa. Sa wakas nakuha na ang alaala ng kanilang relasyon sa kanyang telepono. Nabunyag ang tunay na dahilan ng diborsyo ni So-hyun. Ang dating asawa, nakita ang hirap niya sa kontrol ng ina, nagkunwaring may karelasyon para matulungan siyang makatakas kay Chairman Kim. Ngunit ngayon, nakita ang bagong kaligayahan niya, nag-aalinlangan na siya sa pagkawala nito. Si Woo Seok, ang dating asawa, nakaramdam ng matinding pagnanais na mabawi ang dating asawa. Tinawagan niya ang babaeng isa at tinapos ang kanilang relasyon. Kasabay nito, opisyal na inihayag ang paglipat ni Jin Hyuk, katugma ng biyahe ni So-hyun. Mabilis at walang awa ang kilos ni Chairman Kim, walang nakakaalam ng nangyayari. Galit na galit ang kaibigan ni Jin Hyuk. Ayaw niyang madurog ang kaibigan, hiniram ang telepono ng manager at agad tinawagan si So-hyun para ibalita. Nang marinig ang masamang balita tungkol sa kanyang kasintahan, agad bumalik si So-hyun sa kumpanya. Ang kilos na ito ay nagpalakas ng pangungutya kay Jin Hyuk sa kanyang mga kasamahan. Nagkomento ang lahat kung gaano siya kahusay na agad bumalik ang proteksyon para ipagtanggol siya. Nagbiro sila na ligtas na ang kinabukasan ni Jin Hyuk. Sinabi ni So-hyun na hindi na siya natatakot sa chairman. Binigyan niya ito ng ultimatum, maging lapdog ng chairman o magsikap sa ilalim niya para sa Dongha Hotel. Nagulat si Manager Choi sa sinabi ni So-hyun, pero alam niyang kailangan pumili ng panig. Bago pa mapawalang bisa ni So-hyun ang paglipat ni Jin Hyuk, dumating siya sa opisina. Hinimok niya itong hayaan ang mga bagay at lilipat siya sa Sakcho kinabukasan. Ayaw niyang pag-usapan ang relasyon nila o akusahan si So-hyun ng hindi propesyonal na asal. Sa huli, napapayag si So-hyun ng kanyang nakababatang kasintahan. Unti-unti siyang umaasa sa paghuhusga at payo nito. Bago umalis, nag-ayos si So-hyun ng pamamaalam kay Jin Hyuk. Nagkita sila at naglakad ng masaya sa lungsod. Nagbahagi sila ng mga lihim, gustong makilala ang isa't isa. Kahit malungkot ang LDR, nagpakatatag sila para sa isa't isa. Sinabi ni Jin Hyuk na itinuro ni So-hyun ang tunay na pag-ibig. Binigay niya ang kanyang kamera at hiniling magpa-picture. Nag-post si Jin Hyuk habang kinukunan siya ni So-hyun. Di alam ni Jin Hyuk, guilty si So-hyun sa epekto sa kinabukasan niya. Sa bahay nila, pinilit ng nanay na kausapin ng tatay si So-hyun. Sinabi niya na sila ang nakasagabal sa kaligayahan ng anak nila noon. Inamin niya na kung alam niyang galing kay Chairman Kim ang pondo, di niya tatanggapin. Ngayon, nasangkot siya sa gulo. Dahil sa pagsisisi sa anak, sinabi niya sa asawa na hayaan itong mamuhay ng mag-isa. Nang mabalitaan ang paglipat ni Jin Hyuk, natuwa ang dating asawa ni So-hyun. Binisita niya ang opisina, nanliligaw at nagbabalik tanaw na ikinabalisa ni So-hyun. Banyaga sa kanya ang pagmamahal ng dating asawa. Natuklasan ni Chairman Kim ang plano ng anak. Sinisi niya si So-hyun sa mga hangal na gawa ng anak. Lalong tumindi ang galit niya kay So-hyun. Hindi hahayaan ng chairman na mamuhay ng payapa si So-hyun. Sa wakas, dumating na ang araw ng maskaradong sayawan. Nagpatuloy ang Chuper bilang tagapagtagpo ng mga puso. Naglakbay siya sa Sokcho para sa kwentong emergency. Dumiretso silang dalawa sa sayawan. Inihanda ng Chuper ang damit ni Jin Hyuk. Masigla at maligaya ang selebrasyon. Nasiyahan ang lahat sa kapaligiran, tanawin, tugtog, at inumin. Habang papalapit ang bagong taon, may humawak sa kamay ni So-hyun at inakay siya. Sa balkonahe, tinanggal niya ang maskara at nakita ang kanyang nakababatang kasintahan. Nagulat siya, tapos labis na natuwa. Sa loob, pamilyar na tugtog ng salsa ang umaalingaw-ngaw, katulad ng sinayaw nila sa Cuba. Naantig si So-hyun sa maalalahanin na kilos ni Jin Hyuk. Kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa habang tumingin mula sa dance floor sa kanya. Lumapit si Jin Hyuk, humingi ng New Year's kiss, isang matamis at malambot na halik. Nagyakapan sila, nasisiyahan sa bagong taon, puso'y umaapaw sa pagmamahal. Nakita ito ng dating asawa ni So-hyun, umalis sa party na lumulungkot. Ang masayang pares, walang kaalam-alam, nag-date sa bagong taon, kumain,
at nanood ng sine. Kinabukasan, kumalat ang balita ng kanilang New Year's outing sa internet. May mga litrato pa. Galit na galit si Chairman Kim, nagpa siyang tapos na sa pagpipigil kay Soo-hyun. Ipinakita niya ang mga larawan ng magagandang dalaga, hinihimok si Soo-hyun na maghanap ng bagong mapapangasawa. Paulit-ulit tumawag ang ina ni Soo-hyun, pero hindi niya ito sinagot. Samantala, naging paksa si Jin Hyuk ng mga mapanuring tingin at bulong. Lantad na sila sa publiko ngayon. Dahil alam niyang nag-aalala si Soo-hyun, madalas siyang tumawag para sabihing okay lang siya. Sa kanilang paghihiwalay, tanging mga mensahe at tawag ang nagbibigay ginhawa. Nakita rin ng ina ni Jin Hyuk ang mga larawan ng kanilang date. Kahit iginiit ng nakababatang anak na hapunan lang ito ng kuya at boss, hindi pa rin siya mapakali. Alam niyang kung tunay na pag-ibig ito, hindi ito magiging madali. Kinausap din si Soo-hyun ng kanyang ama. Binalaan niya na maghihirap sila ng kanyang nakababatang kasintahan. Tiyak na pahihirapan sila ni Chairman Kim. Walang humpay ang magiging pagsusuri ng publiko. Ipinaliwanag niya na sanay na ang kanilang pamilya, pero si Jin Hyuk, bilang karaniwang tao, ay mahihirapang makayanan ang presyon. Sa Dongha Hotel sa Sokcho, gumawa si Jin Hyuk ng isang makabuluhang gawain. Halos 3 oras siyang naghanap ng mahalagat mahal na teddy bear ng isang batang babae. Hindi niya alam na ang kabaitan niyang ito ay magdadala sa kanya ng magandang pagbabago sa kanyang karera. Para naman sa dating asawa ni Soo-hyun, matapos ang panahon ng kalungkutan, nagpasya siyang harapin ang kanyang ina. Nakipagkita siya kay Soo-hyun at nagsumamo. Magbalikan tayo, iiwan ko ang aking ina, poprotektahan kita, gawin mo ang gusto mo. Pero sinabi ni Soo-hyun na masaya siya sa buhay niya ngayon. Ang taong nakakasama niya ngayon ay may espesyal na kahulugan sa kanya. Pinayuhan din niya si Woo Seok na pahalagahan ang babaeng kasama niya ngayon. Umalis si Soo-hyun, iniwan si Woo Seok na walang masabi, hindi maihayag ang tunay na dahilan ng kanilang diborsyo. Natatakot ang ama ni Soo-hyun na saktan ni Chairman Kim si Jin Hyuk. Pero ang asawa niya ang unang kumilos. Pumunta siya sa Sokcho para harapin si Jin Hyuk. Sinabi niya na malapit nang magbalikan sina Soo-hyun at dating asawa at hindi siya dapat makialam sa usapin ng dalawang pamilya. Nagbigay siya ng sariling matatalas na salita kasing lupit ng kay Chairman Kim bago umalis at binalaan siyang alamin ang lugar niya. Maya-maya, lumitaw ang mga artikulo tungkol sa kanilang relasyon online. Matapos basahin ang balita at marinig kay Secretary Jang na hinarap ng kanyang ina si Jin Hyuk, nabigat ang puso ni Soo-hyun. Nasasaktan siya para sa kanya at labis na nag-aalala. Hindi niya alam paano siya protektahan. Nang sabihin ng kaibigan ni Jin Hyuk na umalis siya ng Sokcho para protektahan si Soo-hyun, tinawagan niya ito. Napagkasunduan nilang itigil muna ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Gusto nilang protektahan ang isa't isa at ang patuloy na ugnayan ay lalong magpapalala ng sitwasyon. Sa kabila ng desisyon, pareho silang labis na nangungulila sa isa't isa. Tahimik lang silang nananabik at nagnanais ng kabutihan para sa isa't isa. Naalala ni Soo-hyun ang payo ni Jin Hyuk na gamitin ang kamera kapag nami-miss siya, kaya ginawa niya ito. Pero habang dumadami ang litrato, lalo niyang nami-miss si Jin Hyuk. Naalala niya ang sinabi ni Jin Hyuk tungkol sa may-ari ng tea house para sa pag-develop ng mga litrato, kaya pinuntahan niya ito. Doon, naranasan ni Soo-hyun ang proseso ng pagbuo ng larawan na mahal ni Jin Hyuk. Pinayuhan siya ng may-ari ng tea house. Pahalagahan mo ang iyong pag-ibig. Kung gusto mo siyang makita, hanapin mo siya. Huwag kang tulad ko, gustong makita ang asawa ng huli na. Nang marinig ito, hindi umuwi si Soo-hyun. Binalikan niya ang kotse at dumiretso sa Sokcho. Nang oras na iyon, nakaupo si Jin Hyuk sa dalampasigan, nagbabasa. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang magandang noona. Labis siyang natuwa. Sinabi niyang pumayag siya sa pustahan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Nagsinungaling si Jin Hyuk, sinabing kumakain siya kasama ang kasamahan. Pero nang tanungin, nasaan ang kasamahan mo? Wala akong nakikita, lumingon si Jin Hyuk at nakita siyang nakatayo sa di kalayuan. Tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit, sa wakas ay naipakita ang matagal na niyang nararamdaman. Kinaumagahan, gamit ang posisyon bilang may-ari, nag-book si Soo-hyun ng buong cafe para sa almusal nila. Matapos ang matagal na panahong walang ugnayan, nagsaya sila sa muling pagkikita, bumabawi sa nawala. Habang masayang nagkukwentuhan ang magkasintahan, pinuntahan ng ina ni Soo-hyun si Chairman Kim. Ang walang malay na inang ito, hindi pa rin nakakaunawa, patuloy na sinasamantala ang anak, kahiyahiyang pagkaina. Desperadong nagpaliwanag at nangakong aayusin ang gulo ang ina ni Soo-hyun, pero wala nang interes si Chairman Kim. Malamig niyang pinaalis ang ina ni Soo-hyun na nakaluhod at nagmamakaawa at umalis nang hindi lumingon.
Kababalik lang ni Soo-hyun sa bahay nang tumawag sa video ang kanyang mas batang kasintahan. Inayos niya ang buhok para sa tawag pero naguluhan si Soo-hyun at hindi agad sumagot. Nang magreklamo siya sa text, mabilis na nag-ayos si Soo-hyun at sinagot ang tawag. Tulad ng ibang pares, masaya silang nag-usap, dikit ang mukha sa screen para magmasdan ng isa't isa, nagbibigayan ng cheesy na papuri at tawanan ng walang tigil. Dahil nasiyahan si Jin Hyuk ang isang bisita, inang nawalan ng teddy bear ang anak, ang grateful na babaeng mamamahayag sa sikat na travel magazine ay kumuha ng litrato at sumulat ng magandang review sa kanya at sa Dongha Hotel, bagay na hindi pa nangyayari sa magazine na iyon. Ipinagdiwang ng buong kumpanya ang hindi inaasahang publicity. Lumapit ang head ng PR kay Soo-hyun, iminungkahi na dahil sa sitwasyon, dapat ilipat si Jin Hyuk sa headquarters sa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa. Dahil alam ang ugali ng kanyang boyfriend, tumanggi si Soo-hyun. Sinabi niyang mababawasan nito ang halaga ng kanyang mabuting gawa. Kasabay ng hanap bagong asawa para sa anak campaign, inutusan ni Chairman Kim si Manager Choi na lumusob kay Soo-hyun. Ang plano ay umaakit sa empleyado na magpadala ng liham sa mga kasosyo sa Cuba tungkol sa Dongha Hotel na nagsasabing hindi nila igagalang ang kondisyon ng may-ari ng lupa tungkol sa pangangalaga ng hardin. Agad na tinapos ng mga kasosyo ang lahat ng kasunduan kay Soo-hyun. Nagpatawag si Manager Choi ng emergency meeting para hikayatin ang board laban kay Soo-hyun. Nagbanta siyang idedemanda ng korporasyon ang Dongha Hotel at kinutya na masyadong abala si Soo-hyun sa kanyang boy toy para magtuon sa trabaho. Maikli ang sagot ni Soo-hyun. Nawala na ang empleyado na sangkot. Lumabas siya ng silid na may malamig na awtoridad. Nang mabalitaan ito, napagpasyahan ni Jin Hyuk na ayusin ang sitwasyon para sa kanyang magandang noona. Agad siyang nagplano na pumunta sa Cuba para makipagkita sa may-ari ng lupa. Samantala, naitala ng tauhan ni Gus ang pagpupulong ng suhol na empleyado at Manager Choi. Nang malaman ito, napagtanto ni Gus na lubos na kasangkot ang kanyang ina. Lumipad din si Soo-hyun papuntang Cuba, hindi alam na nakarating na ang kasintahan. Nang matanggap ang mensahe, hindi niya ito makontak sa telepono. Nag-book siya ng tiket kalaunan at dahil sa holiday rush, hindi agad nakarating. Sa Cuba, agad hinanap ni Jin Hyuk ang may-ari ng lupa para kumbinsihin. Ngunit walang maitulong ang hotel staff dahil walang contact info ng may-ari. Dahil wala ng ibang pagpipilian, pumunta si Jin Hyuk sa lupain, determinadong maghintay sa may-ari. Nagbunga ang kanyang pagtitiyaga. Siguro'y may sapat na magandang karma si Jin Hyuk para malagpasan ang krisis na ito. Kinabukasan, nakilala niya ang may-ari ng lupa. Matapos basahin ng matanda ang liham na isinulat ni Jin Hyuk sa sariling wika, pinuri niya ito. Nagtanong pa ang may-ari, parang job interview, at tila nasiyahan sa mga sagot ni Jin Hyuk. Binuksan niya ang magazine sa artikulo tungkol kay Jin Hyuk, at sinabing mas gwapo ito sa personal. Sa huli, sinabi niyang bibigyan niya si Jin Hyuk ng kasiya siyang sagot kinabukasan. Si Soo-hyun naman, pagdating sa Cuba, tinawagan ng boyfriend pero patay ang telepono nito. Agad siyang lumabas para hanapin ito, napunta sa cafe kung saan sila dating hindi nagkita. Doon niya nakita ang mensaheng iniwan nito noong araw na yon. Sabi niya, kung magkikita ulit sila, gusto niyang malaman kung may nobyo na siya. Habang binabasa niya to, di niya napansin na nasa likod na pala niya si Jin Hyuk. Nagkita sila ulit, sobrang saya nila. Sumunod ay lantarang pagpapakita ng pagmamahal sa publiko. Dinala ng batang nobyo niya ang CEO sa lugar kung saan sila unang nagkakilala. Umupo sila, uminom ng lokal na beer, at nag-usap ng kung ano-ano. Ang pagkikitang to ay napakaganda, saya sa saya, bawat sandali ay mas masaya pa. Biglang tumawag ang may-ari, sabi balik na raw sa dating kasunduan ng hotel. Ipinagdiwang agad ni Jin Hyuk sa pamamagitan ng mahabang halik sa CEO. Dahil sa mga ambag ni Jin Hyuk, siguradong babalik siya sa pangunahing kumpanya. Hindi na kailangang mag-alala ni Soo-hyun na sasabihing nakikinabang lang siya. Bumalik si Jin Hyuk sa advertising, mainit na tinanggap ng lahat, maliban sa hindi kasiya siyang assistant manager. Pagkabati sa mga kasamahan, agad siyang nagbigay ng pribadong pagbati sa kanyang magandang superior. Dinala niya si Soo-hyun sa lihim na lugar kung saan akala niya'y hindi sila mahahanap. Ngunit habang naglalambing sila, may cleaning staff na pumasok bigla.
Mabilis na itinulak ni Soo-hyun si Jin Hyuk sa aparador, binati ang empleyado at bumalik sa opisina. Si Jin Hyuk tinawag pabalik sa trabaho, lumabas ng aparador at nagulat sa cleaning staff na nakaupo roon. Nahihiya pero walang choice. Buong tapang niyang binati ito at umalis. Ipinadala ni Woo Seok ang recording ng kalokohan ni Manager Choi at nag-ayos ng meeting. Una, tiwala pa si Choi, sinabing sinusunod lang niya ang utos ni Chairman Kim. Pero nang banggitin ni Woo Seok na di siya protektahan ni Mrs. Kim sa kabiguang ito, agad nagbago ang mukha ni Choi. Hindi makunwari ng ama ng bida na wala siyang alam sa nangyayari. Pagkatapos kausapin ng anak at maintindihan ang layunin, tumahimik na lang siya at tahimik na sumuporta. Laging iniisip ni Soo-hyun ang batang nobyo, habang si Jin Hyuk naman ay ang magandang mas matandang babae. Kalaunan, nagplano silang maghapunan ng magkasama. Unang beses nakita ni Jin Hyuk si Soo-hyun na lubos na lasing. Nang makita ang simpleng ugali ng minamahal, lubos na nagulat si Jin Hyuk. Habang hinahatid si Soo-hyun, nakita sila ni Woo Seok. Gusto niyang makausap siya pero di kaya naghintay sa harap ng bahay. Nakita silang magkasama, labis na nag-alala si Woo Seok. Sa madaling panahon, mawawala si Soo-hyun sa mas batang lalaki. Kaya, sinimulan ni Woo Seok ang plano para mabawi ang dating asawa. Kinabukasan, naalala ni Soo-hyun ang pang-aabala kay Jin Hyuk at nahiya. Si Choi matapos pag-usapan ang kuba kay Chairman Kim, tinanggal sa trabaho. Gaya ng hula ni Woo Seok, si Mrs. Kim ay hugas kamay sa gulo. Nakuha ni Woo Seok tulong ni Choi sa Dongha shares para matanggal si Soo-hyun. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip, nagpasya ang ama ni Soo-hyun na itigil ang kanyang karera sa politika at hindi na tumakbo bilang pangulo. Ayaw niyang maapektuhan pa ang kanyang anak. Para sa kaarawan ng kanyang ina, namili si Jin Hyuk ng regalo. Bumili rin siya ng pares ng singsing para sa kanila ni Soo-hyun. Maya-maya, nagkita sila para maglakad, kumuha ng litrato at mag-relax, kalimutan ang pagod at problema. Nag-enjoy sina Jin Hyuk at Soo-hyun, naglakad at kumuha ng maraming magagandang litrato. Sinuot pa nila ang kanilang mga singsing at kumuha ng litrato bilang alaala. Inaliw at pinalakas nila ang loob ng isa't isa ng napakahusay. Sa kaarawan ng kanyang ina, inimbitahan ni Jin Hyuk ang mga magulang sa Dongha Hotel para sa tanghalian at overnight stay. Habang papunta sila, nagkataong nakasalubong nila si Soo-hyun sa elevator. Hindi alam ni Soo-hyun kung sino sila, kaya hindi siya formal na bumate hanggang makita niyang tinatanggap sila ni Jin Hyuk para sa tanghalian. Maya-maya, ang magandang CEO ay nagbigay sa pamilya ng isang bote ng mamahaling alak para sa pagdiriwang ng kaarawan. Inialok din niya sa kanila ang isang libreng gabi sa isang marangyang suite. Sa huli, tinanggap ng pamilya ang alak ngunit magalang na tinanggihan ang alok na kwarto. Ang ama ni Jin Hyuk na may mabigat na iniisip ay nagpasyang kausapin si Soo-hyun. Kasabay nito, dumating din si Woo Seok, ang dating asawa, sa gusali ni Jin Hyuk para makipagkita sa kanya. Nandun siya para sabihin kay Jin Hyuk na minahal niya si Soo-hyun. Sa unang tingin at mahal pa rin niya ito. Bagamat medyo nagulat, sinabi ni Jin Hyuk na ang relasyon nila ni Soo-hyun ay hindi dapat pakialaman ng iba. Iminungkahi ni Woo Seok na humanap si Jin Hyuk ng ibang babae dahil si Soo-hyun daw ay magiging kanya. Pagkatapos ng mga pahiwatig na banta, umalis na ang dating asawa. Samantala, sa opisina ni Soo-hyun sa hotel, ipinahayag ng ama ni Jin Hyuk ang kanyang mga alalahanin. Ngunit nang makita ang matatag na desisyon ng CEO at marinig ang pagmamahal niya sa anak, napanatag siya. Inamin niyang hindi siya gaanong makakatulong, pero susuportahan niya sila mula sa tabi. Baka may katotohanan ang telepathy. Habang iniisip ni Jin Hyuk si Soo-hyun, tumawag siya. Kumain sila ng hapunan, pareho silang nag-aalala sa isa't isa. Sinubukan nilang panatilihin ang isa't isa, isinantabi ang problema at nagbigayan ng papuri at malanding biro. Pagkatapos, hiningi niyang matulog sa bahay niya. Nang makatulog si Soo-hyun, tahimik na umalis ang kanyang kasintahan gaya ng pangako. Hindi niya alam, mahimbing lang nakatulog si Soo-hyun matapos siyang umalis. Mas nagpagising siya kaysa sa sleeping pill na sinasabi niya. Tulad ng sinabi ng dating asawa kay Jin Hyuk, matagumpay siyang naging co-manager ng Dongha Hotel kasama si Soo-hyun. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa mga kawani na umaasa ng mga pagbabago sa pamamahala at operasyon. Naunawaan na ngayon ni Jin Hyuk ang ibig sabihin ni Woo Seok kanina. Nalito si Soo-hyun sa ginawa ni Woo Seok at tinanong siya,
Ngunit sinabi lang nito na gusto niyang protektahan siya. Mapagmataas niyang sinabi na tiyak siyang mababawi si Soo-hyun, ang mukha'y puno ng kasiyahan sa sarili. Hindi siya tumigil doon. Pumunta siya sa advertising department para harapin si Jin-hyuk. Mula noon, ang batang dating asawa ay umasta ng mas mataas tuwing nakakasalubong si Jin-hyuk. Nagsasabi ng mga walang kwentang bagay. Sinalungat ni Jin-hyuk, nagbubulalas ng katawa-tawang hirit at malabong banta. Nang sabihin ni Jin-hyuk na sinasaktan niya si Soo-hyun dahil ang Dongha Hotel ang buhay niya, sumagot si Woo Seok na si Soo-hyun ang buhay niya at poprotektahan niya ito anuman ang mangyari. Ipinahayag ni Jin-hyuk na wala siyang pakialam sa ginawa ng dating asawa, poprotektahan niya si Soo-hyun sa sarili niyang paraan at kumilos agad. Bumili si Jin-hyuk ng merienda sa gabi at dinala ito sa opisina ng kanyang magandang CEO. Humingi siya ng paumanhin sa abala na naidulot niya. Nang makita ang katapatan sa mukha nito, alam ni Soo-hyun na nag-aalala ang kanyang nakababatang kasintahan. Inamin niya na ang pagmamahal nito ay nagpagaling sa kanyang matagal ng mga sugat at siya dapat ang magpasalamat dito. Pagkatapos ay niyakap niya ito at sinabing mahal niya ito. Sa unang pagkakataon mula nang magkasama sila, narinig ni Jin-hyuk ang tatlong salitang iyon mula sa kanyang mahal. Ang kanyang kaligayahan ay hindi mailarawan. Sa katapusan ng linggo, nagdala si Jin-hyuk ng pagkain sa may-ari ng tindahan ng tsaa. Nang sabihin ni Soo-hyun na nasa opisina siya, inanyayahan siya ni Jin-hyuk pero tumanggi siya. Nang ihatid niya ang pagkain, nakita niya si Soo-hyun na nakikipagkwentuhan sa may-ari ng tindahan ng tsaa. Pagkakita sa lutong bahay ng ina ni Jin-hyuk, nais ni Soo-hyun na matikman ito. Biglang nag-ayos ng hapunan ang pamilya ni Jin-hyuk kasama ang may-ari ng tindahan at si Soo-hyun kinabukasan. Nasabik si Soo-hyun at nagplano ng isusuot pero may conflict pala. Memorial ng dating biyenan. Sinigurado ng ex-asawa na malaman ni Jin-hyuk na siguradong pupunta si Soo-hyun sa kanila. Para iwas awkward, sinabi ni Jin-hyuk kay Soo-hyun na nakansela raw ang hapunan ng pamilya niya. Di niya alam pipiliin ni Soo-hyun ang kanilang pag-ibig kaysa dumalo sa event ni Chairman Kim. Pinili niyang kumain kasama ang pamilya ng kanyang mas batang nobyo. Ito'y deklarasyon sa dating asawa at biyenan na handa na siyang harapin ang Taedong Corporation. Mabilis na dumating ang hapunan ng pamilya. Nagulat ang mga magulang ni Jin-hyuk nang makita siya. Masaya ang kainan, pero medyo nailang ang ina ni Jin-hyuk kay Soo-hyun. Hinangaan ni Soo-hyun ang malapit na pamilya ng nobyo at umasang madalas silang mabisita. Samantala, malungkot ang kapaligiran sa bahay ni Chairman Kim. Hindi inakala ng mag-ina na lantarang susuwayin sila ni Soo-hyun. Kinabukasan, si Mrs. Kim ay tumawag kay Mr. Cho, hiniling na alisin agad si Soo-hyun bilang direktor. Naghanda ang matanda ng mga abogado para mabawi ang hotel kay Soo-hyun. Natuklasan ni Soo-hyun na sangkot si Deputy Manager Lee sa insidente ng liham sa Cuba. Humingi siya ng payo sa kasintahan, kung may nagkamali sa'yo at nalaman mo, paano mo haharapin? Sagot ni Jin-hyuk, walang perpekto. Kung unang pagkakasala, pipiliin ko ang magpatawad. Nagbibigay ito ng kapayapaan at mas magsisisi ang taong nagkamali. Sinunod ni Soo-hyun ang payo ng kasintahan. Tinawag niya si Deputy Manager Lee para kausapin at, sa halip na tanggalin, nag-alok ng paglipat sa Cuba. Kapalit nito, kailangan niyang aminin sa publiko ang pagkakamali sa nalalapit na board meeting. Sa pulong, inamin ni Deputy Manager Lee na siya ang nagdulot ng gulo sa Cuba sa utos ni Manager Choi. Kaya natahimik si Mr. Choi at hindi na mailipat ang sisi kay Chairman Kim. Agad na ipinagpaliban ang pulong para paalisin si Soo-hyun. Si Jin-hyuk, matapos maging litratista sa kumpanya, nagdala ng bridal bouquet sa bahay ni Soo-hyun. Gusto niyang makitang hawak niya ito. Sabi niya, mangako tayo magkasama habang buhay. Ngunit di niya nakuha ang inaasahang pagsang-ayon. Iniwasan niya ang tanong, sinabing kailangan niyang ilagay ang mga bulaklak sa tubig. Matapos magpakita ng pagmamahal sina Jin-hyuk at Soo-hyun, umugong ang tsismis sa lugar. Maya-maya may adyuma na lumapit sa ina ni Jin-hyuk para humingi ng trabaho sa Dongha Hotel. Dahil jowa ni Jin-hyuk ang direktor, dapat madali lang yan, sabi niya. Labis na nainis at nabuwisit ang ina ni Jin-hyuk sa pangyayaring ito. Dahil sa masarap na hapunan kina Jin-hyuk, naghanda rin si Soo-hyun ng pagkain sa bahay. Siya mismo ang nagluto ng isang mesang puno ng masasarap na ulam. Binaha siya ni Jin-hyuk ng papuri, nagtaka, kailan ka natutong magluto ng ganyan? Di ko alam.
2 taon bilang manugang ni Mrs. Kim ang pumilit kay Soo-hyun na husayin ang gawaing bahay sa hirap. Sumalo sa kainan ang driver at si Secretary Jang, nasarapan sa lutong CEO. Bumubulong si Secretary Jang, bakit hindi na lang sa restaurant? Mas madali, sagot ni Soo-hyun. Pangarap kong kumain kasama ang mahal ko. Natahimik silang lahat. Pagkatapos, tumulong si Jin-hyuk sa paglilinis, nagbigay ng mainit na sandali. Inamin ni Soo-hyun na natuto siyang magluto sa pamilya ni Chairman Kim. Ipinahayag niya ang pag-aalinlangan sa kanilang kinabukasan at pagkatugma. Tiniyak ni Jin-hyuk na wala siyang pakialam sa nakaraan niya. Nagustuhan niya ito mula noong una silang nagkita at ngayon gusto na lang niyang makasama ito araw-araw. Sa wakas, sumang-ayon si Soo-hyun sa kanyang mas batang nobyo na magsisikap silang manatiling magkasama habang buhay. Samantala, matapos mag-isip ng matagal, naghanda ang ina ni Jin-hyuk ng regalo at hiniling na ipahatid ito ni Secretary Jang kay Soo-hyun. Kinabukasan, inihatid ni Secretary Jang ang regalo. Sa loob, may nakita si Soo-hyun na liham na humihiling ng pakikipagkita sa ina ni Jin-hyuk. Kahit kinakabahan, pinaghandaan ni Soo-hyun ang pagpupulong. Gaya ng inaasahan, hiniling ng ina ni Jin-hyuk na makipaghiwalay siya sa anak nito. Ipinaliwanag niya na nasisira ang reputasyon ni Jin-hyuk dahil sa kanilang relasyon. Walang naniniwala na nakuha niya ang posisyon sa Dongha dahil sa kakayahan. Lahat ay nag-aakala na nakuha niya ito dahil sa isang babae. Naawa siya sa anak at sinabing si Soo-hyun ay nakikipaglaro lang dahil sa mataas na estado. Paano raw niya mapapakasal ang anak ng simpleng tindero ng prutas? Nadurog ang puso ni Soo-hyun habang nakikinig. Habang naguguluhan si Soo-hyun sa sinabi ng ina ni Jin-hyuk, hinanap ng kanyang ama si Jin-hyuk. Matapos magtanong tungkol sa kanila, inamin ng assemblyman ang matagal na niyang plano na hindi niya nagawa. Ngayon, dahil kay Jin-hyuk, napanatag ang kanyang loob. Sa pagkakataong ito, hiniling ng assemblyman kay Jin-hyuk na alagaan palagi ang kanyang anak. Hindi man alam ang plano ng biyenan, natuwa si Jin-hyuk sa tiwala nito sa kanya. Si Soo-hyun, nalilito at nag-aalangan, ay nagbukas loob kay Secretary Jang. Inamin niya ang pag-aalinlangan sa relasyon dahil sa pagkakaiba ng kanilang pamilya. Unang seryosong relasyon ito ni Jin-hyuk, samantalang may dala siyang nakaraan. Umiiyak, inamin ni Soo-hyun na ayaw niyang makipaghiwalay kay Jin-hyuk. Gayunman, natatakot siyang magdulot ng higit pang problema sa kanya at sa pamilya niya. Samantala, naghapunan si Jin-hyuk sa ina para pag-usapan ang relasyon nila ni Soo-hyun. Pagkatapos, opisyal na umurong ang ama ni Soo-hyun sa presidential race. Nawala siya bilang leverage laban kay Soo-hyun para kina Chairman Kim at Woo Seok. Labis na nagulat si Chairman Kim sa desisyong ito ng assemblyman. Nag-aalala ang lahat para kay Soo-hyun. Ginawa ni Jin-hyuk ang lahat para manatili sa tabi niya at aliwin siya. Dinala niya ito sa snail restaurant ng kaibigan, ngunit nalaman na nag-away ang kapatid niya. Kinutya ng ibang bata ang kapatid tungkol sa relasyon ni Jin-hyuk at Soo-hyun. Nakita niya ang magkapatid sa pulis, alam na siya ang dahilan, lalo siyang nasaktan. Maya-maya, inihayag ng kasintahan ni Woo Seok ang totoo tungkol sa diborsyo ni Soo-hyun. Nalaman niyang malalim ang malasakit ng dating asawa, pero iba na ang minamahal niya ngayon. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito. Nakatulong ito sa pagdedesisyon niya tungkol sa kasalukuyang relasyon. Para mabawasan ang stress ni Soo-hyun, nag-aya si Jin-hyuk ng bookstore date kinabukasan. Pumayag si Soo-hyun at nagdagdag pa ng ibang pupuntahan sa kanilang plano. Kinabukasan, nag-enjoy sila sa unang public date, walang pakialam sa mga nakatingin. Mausisang titig at litrato'y sumunod sa kanila. Si Jin-hyuk, di alam huling date, masayang nagkukwento. Matapos mag-aral, natapos ni Jin-hyuk ang regalo. Leather camera case puno ng pagmamahal. Ibinigay niya ito, may mga salitang pag-ibig at pag-asa. Si Congressman siya, di lang umalis sa politika. Umamin sa pagtanggap ng suhol, inakusa rin si Chairman Kim. Gusto niyang unang tumira, di hayaang hawakan ang anak. Nakiusap din sa asawa na magpatotoo para sa kanya. Nais gumawa ng makabuluhan para sa anak, kapalit ng sakripisyo nito. Pagkatapos maghanda, oras na para sa malupit na salita. Sa wakas, nakipagkita si Soo-hyun kay Jin-hyuk at nakipaghiwalay. Sinabi niyang walang partikular na dahilan, alam lang na dapat matapos na ang kanilang relasyon. Kahit gustong-gusto niyang tanggihan at hawakan pa si Soo-hyun, hindi makapalag si Jin-hyuk sa determinasyon sa mga mata nito. Matapos ang testimonya ni Congressman Cha,
Iniimbestigahan ang Taedong Corporation. Ngunit dahil walang konkretong ebidensya ng panunuhol ni Chairman Kim, hindi inilabas ang warrant para sa kanya. Napansin ng ama ni Jin Hyuk na may problema sa pagitan ng kanyang anak at asawa. Kasabay ng lungkot ng anak, hinarap niya ang asawa at nalaman ang tungkol sa pakikipagkita nito kay Soo-hyun. Pinagalitan niya ito ng matindi. Narinig ni Jin Hyuk ang buong usapan ng kanyang mga magulang. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Soo-hyun. Hinanap niya ito para makipagbati, ngunit nanatili itong matatag sa pagtanggi. Iginiit niyang hindi ang kanyang ina ang dahilan ng paghihiwalay. Pagkatapos noon, umalis si Soo-hyun at iniwan ang kanyang umiiyak na kasintahan. Isang malungkot na kapaligiran ang bumalot sa lahat, mula sa bahay ni Jin Hyuk hanggang kay Soo-hyun at sa buong kumpanya. Kalaunan, nakipagkita si Soo-hyun sa kanyang ina at hinikayat itong sundin ang sariling hilig na nauunawaan niya ang mga pasanin nito. Sa kanyang paningin, siya pa rin ang inang minamahal niya. Pumasok si Jin Hyuk sa trabaho ng lubos na pagod. Dagdag sa kanyang kalungkutan, nagpasya si Soo-hyun na kumuha ng matagalang posisyon sa Cuba. Tinanggihan niya ang karagdagang shares na alok ni Woo Shok, hindi ito issue para sa kanya. Gusto lang niyang magtrabaho at paunlarin pa ang hotel chain. Nagtapat si Jin Hyuk sa may-ari ng tea house na dapat niyang pakawalan si Soo-hyun. Para sa kanya, habang sinusubukan niyang lumapit, mas lumalala ang sitwasyon para kay Soo-hyun. Sa huli, nagpasya siyang magbitiw. Naniniwalang ang paglayo kay Dong-ha ay makakatulong kay Soo-hyun. Umaasa siyang ang pag-alis niya ay pipigil kay Soo-hyun na pumunta sa Cuba. Gayunpaman, habang siya'y nakaupo sa harap ng computer, tinatapos ang liham ng pagbibitiw, hindi niya maisulat ang tunay na dahilan ng pag-alis. Naalala niya ang sinabi ni Soo-hyun, kaya agad siyang pumunta sa opisina nito. Tumanggi siyang tanggapin ang hiwalayan, baka hindi na siya mahal nito. Kahit saan man ito pumunta o anuman ang gawin, mamahalin pa rin niya ito at susuportahan. Nakita niyang wala na ang couple ring nila, kaya nalungkot si Jin Hyuk. Ngunit, buong tiwala niyang sinabi na mananalo siya sa labang ito ng paghihiwalay. Pagkatapos, pinaalalahanan niya itong mag-ingat at umalis. Matapos kausapin ang anak, nagpasya ang ina ni Soo-hyun na magsumbong sa piskalya tungkol sa panunuhol ng asawa. Nagulat si Chairman Kim, di inaakalang ang dati takot na ina ni Soo-hyun ay handang ipagsapalaran ang lahat para labanan siya. Nag-aalala sa magulang, pumunta si Soo-hyun sa bahay ng ama, pero tiniyak nito na huwag mag-alala dahil ayon sa plano ang lahat. Kinaumagahan, pagdating ni Soo-hyun sa bahay ng ama, naaresto na pala ito. Hindi na niya naabutan para magsabi ng huling mga salita. Kumalat sa media ang balita ng pag-aresto kay Congressman Cha. Nag-text si Jin Hyuk, nag-aalok ng mga salitang pang-aliw. Ipinaalala niya na mahal pa rin siya ng lahat at nandyan sila para sa kanya. Kinausap ni Soo-hyun ang ina, sinabi na ngayon higit kailanman, kailangan nilang maging matatag at positibo. Mananatili siya sa tabi nito at tutulong sa mahirap na panahong ito. Sa wakas, inamin ng ina ni Jin Hyuk sa anak ang pagkikita nila ni Soo-hyun. Sinabi niyang matagal na niyang alam at naiintindihan ang mga alalahanin nito. Alam niyang kumilos ito dahil sa pag-aalala sa kanya. Inamin din ni Jin Hyuk ang pagmamahal kay Soo-hyun, kasing mahal ng pamilya. Ipinahayag niyang poprotektahan niya silang lahat. Sinabi niyang nakipaghiwalay si Soo-hyun para sa ina, pero desidido siyang panatilihin silang lahat. Maya-maya, hiniling ni Jin Hyuk na siya ang maghatid kay Soo-hyun pauwi. Bago umalis, binigyan niya ito ng mga larawan, may bersyon ng sarili na di nito nakita. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Jin Hyuk sa opisina ni Soo-hyun. Ikinuwento niya ang pagmamahal ni Jin Hyuk sa kanila at pangakong alagaan sila. Nilinaw ni Soo-hyun na di siya nakipaghiwalay dahil sa sinabi ng ina. Ayaw lang niyang maranasan ni Jin Hyuk ang mga hirap na pinagdaanan niya. Labis na naantig ang kanyang ina sa bagay na ito. Inalok niya si Soo-hyun ng lutong bahay at inanyayahan sa kanila anumang oras, tanda ng pagtanggap sa pamilya. Tinupad ni Jin Hyuk ang pangakong tahimik na manatili sa tabi niya. Nagte-text kapag nangungulila. Sa wakas, ipinatawag na si Chairman Kim sa opisina ng piskal. Nang mapagtanto ang lawak ng pagkakamali, alam niyang wala ng atrasan. Sa patotoo ng ina ni Soo-hyun, tiyak na makukulong si Chairman Kim. Ipinahayag ng dating biyena ni Jin Hyuk ang paghanga at paggalang kay Soo-hyun. Hindi naapektuhan si Gu, tiniyak sa ina ang walang sawang suporta at pag-aalaga. Ipinadala ni Jin Hyuk kay Soo-hyun ang sapatos na suot niya nang magkita sila sa Cuba. Sabi niya, dinala siya ng sapatos sa kanya
At ngayon ibinalik, umaasang ibabalik siya muli. Sinabi niyang pwede siyang kalimutan pero mamahalin niya ito habang buhay. Siya ang una at tanging pag-ibig niya. Nang mabasa ang mga salita nito, hindi na napigilan ni Soo-hyun ang damdamin. Dali-dali siyang lumabas at pinapadevelop ang mga larawan sa may-ari ng tea house. Nakita niya ang sariling masaya sa mga litrato at doon niya naunawaan ang buhay niya. Hiniling ni Soo-hyun kay Ji-nam na ihatid siya sa lugar ni Jin-hyuk. Nakita niya itong nakaupo sa swing. Lumapit siya at sinabi ang natuklasan niyang sarili. Nang sabihin ni Jin-hyuk na ngumiti pa, sabi niya ngumingiti lang siya nang ganoon kasama nito. At sa huling sandali, muling hiniling nitong manatili siya sa kanyang tabi at sa ngiting puno ng pag-asa, pinili niyang manatili, makasama ito habang buhay. Sa ilalim ng bumabagsak na malambot na niyebe, nagsimula silang muli. Sa isang matamis na halik.